Masaya ka pa ba sa trabaho mo? Nakakahinga ka pa ba? O nagiging alipin ka na nito? Hey, what's up guys? This is Mike. Kumusta kayo dyan? Welcome sa channel ko. Sa video podcast na ito guys, ating pag-uusapan kung maayos ka pa sa trabaho mo, nakukuha mo pang ngumiti, yung feeling na excited ka pa pumasok, and nagagawa mo pa yung mga bagay na pinlano mo pa dati before ka pa magkatrabaho. Ang sarap guys yung may trabaho ka, no? Kasi yung time na yan, magagawa mo yung mga bagay na gusto mo talaga, 'di ba? Kasi pag may trabaho ka, matik, may sahod yan. Hindi ka mamomroblema sa bawat araw na gumigising ka, sa mga bawat buwan na lumilipas kasi may inaabangan kang sahod. Yun naman talaga 'di ba guys yung dahilan kung bakit tayo nag-e-effort, kung bakit araw-araw tayong gumigising para magtrabaho. Yun talaga yung number one na reason natin. Kasi kung may sahod tayo, may pera tayo, pwede nating masuklian yung mga sacrifices na binigay ng mga magulang natin, 'di ba, nung nag-aaral pa tayo. At hindi lamang doon, siyempre may mga bagay din na mga pangangailangan din natin sa sarili, 'di ba? Yung mga pinangarap natin nung dati pa na pag ganito, pag may trabaho na ako, bibili na ako nito. Ito yung pangarap ko. Hindi lamang sa pera, kundi siyempre gusto din natin na ma-develop pa yung skills natin, yung capacity natin sa isang company na yun, di ba? Yun din yung nagiging dahilan natin kung bakit tayo nag-i-stay sa company na yan. Kayo guys, ano ba yung dahilan nyo kung bakit nagsisikap kayo hanggang ngayon? Pwede nyo yan i-share sa comment section at doon natin yan pag-usapan. Pero guys, dumating din ba kayo sa point na na-burnout na kayo? Yung tipo na gigising kayo, parang andun na yung nagrereklamo na, eto na naman, umaga na naman, need ko na naman pumasok, diba? Makikita ko na naman yung boss ko doon na hindi ko gusto, na naiirita ko, na makikita ko na naman dun yung mga katrabaho ko na napakasungit, na hindi ko maintindihan, yung mga katrabaho ko na ang toxic. May mga ganun ba tayong rason kung bakit parang yung feeling natin, tinatamad tayo pumasok sa trabaho na yun. Yung hindi pa natatapos yung araw na yun, parang pagod na tayo, nadidrain na agad tayo habang iniisip natin yun. Dumating ba kayo nun sa ganung punto guys? Kasi dumating din ako sa mga ganung punto ng buhay ko habang nagtatrabaho ako. Hindi dahil sa sinisisi ko yung katrabaho ko Wala naman akong problema sa mga ka-workmate ko nun, kundi siguro dahil na din sa paulit-ulit na cycle na yung feeling na parang nararamdaman mo sa sarili mo na nagiging stagnant ka na doon. Yung tipo na parang walang improvement sa sarili mo. Yung feeling na parang nagdududa ka na kung may patutunguhan ba tong pinaghihirapan mo sa company na 'to, or isa ba kayo guys sa mga nahihirapan ngayon kasi na sobrang nape-pressure na kayo sa trabaho niyo, na kailangan niyo maabot agad before dumating yung mga deadlines, and sa mga panahon na 'to andun na yung nag-i-struggle kayo kasi may problema hindi lamang sa trabaho kundi pati na rin sa family. Subalit hindi kayo pwedeng mag-resign kasi walang mangyayari, kasi walang magsusuporta sa mga pangangailangan mo, pati na rin sa mga pangangailangan ng family mo. May obligasyon tayo na kailangan nating gawin, na kailangan nating tuparin. Dumarating na yung malalaking responsibilidad na kailangan natin magampanan. Aminin man natin, gaano man ka-perfect ng sahod man natin, diba? If ever na wala tayong reklamo sa sahod natin, pero andun yung imperfections pa rin. Nagkakaroon na ng limitations yung oras natin para sa family natin. Hindi lamang sa family, pati na rin sa sarili mo, di ba? Yung tipo na gusto natin magtrabaho, pero siyempre gusto natin balance. Balance sa family, balance sa work. Kasi di ba, hindi ba pwedeng magtrabaho na lang tayo na mamimit natin lahat ng goal talaga natin na walang nasa sacrifice na oras. Di ba? Yung tipo na papasok man tayo sa trabaho pero andun yung enjoyment, hindi lamang sa work kundi pati na yung mga oras na kasama mo yung family mo, pati na rin yung loved ones mo. Kung kailan nagkaroon na tayo ng trabaho, andun na yung punto na nahihirapan tayo maglaan ng oras sa kanila. Kumbaga nagkakaroon na ng limitasyon yung mga dati pa
na pinangarap natin na hindi gano'n yung magiging buhay natin. Yung tipong magtatrabaho tayo pero andun pa rin yung time na nasusulit pa rin natin yung mga oras na kasama sila. Pero ngayon parang nagiging alipin na tayo. Alipin ng salapi. Tama ba yun, guys? Ang nangyayari na lang ay nag-i-stay tayo sa trabaho na yun kasi yung reason na lang ay yung sahod natin. Nanghihinayang tayo na kung umalis man tayo doon, kung mag-resign man tayo doon, wala na tayong income. Kumbaga't hindi tayo nag-i-stay sa company na yun dahil gusto pa natin ma-develop yung sarili natin, na nanghihinayang tayo pa sa mga pwedeng learnings and skills na pwede natin ma-develop pag andun pa tayo sa company na yun, kundi dahil na din sa mahirap mawala ng income once man umalis man tayo sa company na yun. Yun yung nagiging tali natin kung kaya't hindi tayo makaalis sa company na yun. Napipilitan na lang tayong magtrabaho dahil sa takot natin na wala na tayong kitain. Kumbaga't hindi na siya healthy eh. Yung reason talaga natin para magtrabaho is yung hindi lamang sa sahod, kundi syempre, andun na yung enjoyment. Mag-i-improve tayo, 'di ba? Andun na yung promotions. Kung kaya't andun na yung tanong natin sa sarili natin, kaya pa ba self? Kaya mo pa ba magtiis? Kaya mo pa ba na gumising araw-araw na sisipagan ka sa trabaho mo? Nakakahinga ka pa ba talaga? Parang hindi mo na nakikilala yung sarili mo habang tumatagal na andun ka na sa company na yun. Paunti-unti, parang binibenta mo na yung kaluluwa mo sa kanila. Yun yung mahirap sa atin eh. Kumbaga, hindi agad tayo nakapag-desisyon sa mga time na yun. Kasi totoo naman talaga guys, diba? Ba't ka alis doon na wala kang backup plan? Diba? Willing ka ba na mag-resign doon? Hindi mo pa alam kung for the next month, may lilipatan ka ng company. Diba? Sinong maglalakas ng loob na magre-resign kung after nun, mahihirapan lang din makahanap ng ibang trabaho na papalit doon, 'di ba? Lalong-lalo na kung breadwinner ka pa, 'di ba? Ang dami mo pang sinusuportahan. No choice ka talaga. Hindi ka talaga makakaalis diyan sa posisyon na 'yan. Wala ka talagang magagawa kundi tanggapin yung realidad and araw-araw harapin yung emotions, yung pag-overthink, yung pagod, yung hirap sa trabaho para lang sa sahod na hinihintay mo monthly. Gusto mo ba ng ganong buhay? Yung hindi mo na nakukuhang mag-enjoy sa trabaho mo? Yung kailangan napipilitan ka pa? Yung every time na uuwi ka man, pagod na pagod ka? Kasi iba yung pagod na pagod pero masaya sa trabaho. At iba din yung pagod na pagod tapos nahihirapan ka pa sa trabaho mo, hindi ka pa masaya. Magkaiba yun eh, may difference, di ba? Kaya para sa akin talaga napakalaking halaga kung yung matagpuan mong trabaho ay yung andun yung enjoyment kahit nakakapagod, kahit nakaka-challenging, pero nakukuha mo pang maging masaya sa trabaho na yun. Lumabas ka man sa trabaho na yun, natapos yung araw na yun, nag-weekends man yun, may time ka pa rin. Kasi ang hirap na may trabaho ka tapos inuuwi mo pa yun sa bahay nyo. 'Di ba? Naranasan nyo na yun guys. Yung tipo na weekends or day off mo pero parang andun ka pa rin sa company na yun. Parang andun ka pa sa trabaho mo na yun kasi dala-dala mo pa eh. Dala-dala mo pa yung iniisip, yung workloads, imbis makapag-rest ka. Hindi na kasi yung day off mo nagiging ano na siya eh, extension pa ng trabaho mo eh. 'Di ba, healthy pa ba 'yun? Sulit pa ba 'yun? Ang dami pang mga case, senaryo na hindi ko nabanggit kung bakit hindi tayo nagiging masaya sa mga trabaho natin. Pero yung mga nabanggit ko na 'yun siguro most of it is talagang nararanasan ng nakakarami. Kasi ako din nararanasan ko din 'yun. Dumating ako dito sa punto na 'yun, yung na-burnout ako, yung tipong gustong-gusto ko na talagang umalis. Nag-resign ako. Nilakasan ko yung loob ko, nagdesisyon ako ng buo na magiging masaya ako kung aalis man ako sa company na 'to. Kasi ang daming factors na hindi nami-meet nito, hindi lamang yung needs ko kundi yung peace of mind ko din. Hindi ko kayo guys hinihikayat na umalis kayo sa trabaho na 'yan.
Gusto kong magsumikap kayo, gawan niyo ng paraan para magkaroon ng excitement yung araw-araw na paggising niyo para pumasok lang sa trabaho. Kasi may mga factors, hindi ka naman magre-resign na, "Ay gusto kong umalis dito kasi napagalitan ako ganito." Hindi naman gano'n guys, naiipon siya. Every time na pumapasok ka, every month na lumilipas, naiipon yung mga factors na yun hanggang sa napupuno na hindi mo na kayang pigilan yung pag-flow na yun. Darating talaga sa punto na susukuan mo talaga yung opportunity na yun. Dumating na ako sa punto na hindi na ako nanghinayang, Hindi na ako nanghinayang sa pera kasi naipon na yung mga factors na nagiging dahilan para bitawan ko na yung opportunity na yun. Naging positive na lang ako na may mahanap pa akong company na pwede ko pang pasukan na baka dito sa company na yun, magagawa ko yung mga bagay na hindi ko nagagawa dito na wala akong pagsisihan balang araw. Andun pa rin yung doubt. Andun pa rin yung doubt na what if, 'di ba, umabot ng 1 taon wala ka pang trabaho. Ano gagawin mo? Lalong-lalo na kung breadwinner ka. Paano mo masusuportahan yung family mo, 'di ba? Nire-respect ko yung mga tao na hanggang ngayon nakakaya nilang pumasok sa trabaho para lang masuportahan yung family nila. Nagagawa nilang tiisin, 'di ba, yung trabaho na yun kasi nagiging selfless na sila. Hindi na nila iniisip yung sarili nila, kung mag-e-enjoy pa ba sila. Hindi na yun nagma-matter sa kanila. Mas nagma-matter sa kanila yung maging masaya yung family nila. Sobrang bilib ako dun kasi, 'di ba, ang lakas ng loob nila. Nakadepende pa rin talaga yan sa tao. Hangga't kaya pa laban lang, 'di ba? Hindi naman masama kung hindi ka man naging masaya diyan, kung nakakaya mo naman, 'di ba? Tuloy mo lang 'yan. Kung sakaling naisip mo man na umalis diyan, mag-resign and kung may backup plan ka man or wala man, 'di ba? Go for it. Ikaw pa rin guys yung magdedesisyon niyan, kung buo na ba yung loob mo. Darating ka kasi sa punto na 'yan na magde-decide ka talaga, 'di ba? Hindi ako, hindi itong podcast na 'to yung magde-decide, kundi ikaw. Kailangan mong mag-decide kung nabibigyan pa ba ng kasiyahan yung sarili mo sa pamamagitan ng mga trabaho na 'yan. Kung nahihirapan kang mag-decide kung ano ba talaga yung gusto mong gawin, ipaubayan natin 'yan guys kay Lord. So ayun lang guys. Ano yung reaction mo sa podcast na ito? Ano yung opinion mo sa napakinggan mo? Puwede mo 'yan i-comment sa baba at puwede natin 'yan pag-usapan do'n. Para na rin makita 'yan ng mga viewers na kailangan sa mga pagkakataon na 'to. Kung nagustuhan mo ang mga ganitong usapan sa podcast natin, puwede kang mag-subscribe para updated ka sa mga darating pang mga uploads pa natin. Hanggang sa ulitin, this is Mike. God bless.